So again, magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po sa aking channel. Pag-usapan po natin itong naganap na buong pang na pagsagot ng ating mahal na Pangulo noong siya ay umattend sa isang summit, if I'm not mistaken, sa Singapore, di ba? And doon ay natanong siya tungkol doon sa mga ika nga parang binabaliktad no na provocative daw yung mga action na ginagawa ng Pilipinas ngayon when it comes doon sa West Philippine Sea o doon sa South China Sea. Okay? Mm. Sabi niya Nuena Marimar, Presidenting Bangag, sabi ni Nuema. Anyway, shout out sa iyo, Nuema Marimar. Okay? Yan ang kung yan ang nasa isipan mo di malaya ka naman mag-comment diyan, okay? So, puntahan natin ito mga kaibigan, okay? Ngayon kung matatandaan ninyo, merong isang summit itong ating mahal na Pangulo, mga kaibigan. And mas maganda na panoorin na natin ito. Then mamaya ay papaliwanag ko sa inyo bakit PBBM lang ang kalam, no, mga kaibigan. So, unahin natin dito sa video na kung saan mga kaibigan ay nagtanong itong Defense Secretary ata o basta nasa defense ito no ng China, mga kaibigan, no, ay buong tapang na nagtanong. Okay? Ito, panoorin na natin ito mga kaibigan. At ating himay-himay Lori Pajardo, shout out. Noticed in your speech, you mentioned many times about ASEAN centrality. You review the TAC, which you... Sabi niya mga kaibigan, napansin daw niya na sa mga pagsasalita ng ating mahal na Pangulo ay maraming beses niya nababanggit yung tungkol sa Asian centrality, no, mga kaibigan. Tuloy. Your father signed that show the bond of ASEAN. I think the ASEAN centrality is very important, but it's not, we cannot take it. Yung Asian centrality daw na ay napaka-importante raw, mga kaibigan, sabi nitong Chekwa na ito. For granted. It comes actually comes from the ASEAN way, the three principles. First, mutual respect. Second, consensus building. Una raw, mga kaibigan, ay napaka-importante raw para mapaiting yung Asia centrality, ay importante raw yung mutual respect, no, mga kaibigan. Ang nagsasalita Chekwa, mga kaibigan. Napansin niyo yun? Ang nagsasalita ay Chinese, no? Importante raw yung mutual respect. Kung itatanong kaya natin pabalik, alam kaya ng China yung yung mutual respect, di ba? Doon sa kanilang mga pinaggagawa diyan sa West Philippine Sea, no? Tuloy natin. Third, considerate other parties' comfort level. In my words, to put it simply, we can summarize it as three no's: non-intervention and no-use of force. Ito yung kanyang sa aking salita, sabi niya mga kaibigan, no? In my words, 'di ba? Sabi nitong nagsasalita na galing po sa China, no? Ay no intervention daw. And no use of force. Alam niyo mga kaibigan, natatawa ako, no? Natatawa ako kapag nung pinapakinggan ko 'to, di ba? Sipin niyo galing sa ang nagsasalita po ay Chinese, di ba? Sabi niya ay no intervention. Tapos no use of force, 'di ba? Sabi, ang tanong natin mga kaibigan, 'di ba? Alam naman natin, nakikita natin yung ginagawa nila sa West Philippine Sea. 'Di ba? Sino ba yung gumagamit ng dahas? 'Di ba? O sino ba yung nag-i-intervene diyan sa West Philippine Sea, 'di ba? Pagkatapos siya yung malakas ang loob na turuan pa. Actually dito mga kaibigan, hindi siya nagtatanong kay PBBM 'di ba? Parang sinasabi niya na ito dapat ninyong gawin, 'di ba? No intervention, no use of force, 'di ba? Yun ang ginagawa nila, silang gumagawa noon mga kaibigan, 'di ba? Sabi ni Otso, iba ang sinasabi sa ginagawa. Exactly, 'di ba? JC Moss, shout out JC Moss. Tuloy natin 'to mga kaibigan.
and no hyping up hot spots. Ano Only raw? because of these principles strictly followed by ASEAN members and other stakeholders that we have ensured the ASEAN and East Asia at large. Yon, sabi niya mga kaibigan, na kung masusunod lamang daw ng mga miyembro sa ASEAN, no mga kaibigan, yung mga bansa na kabilang doon sa ASEAN na yung sinabi niya na no intervention, and no use of force mga kaibigan, ay lalo raw mapapalakas yung tinatawag na Asian centrality, di ba? Sabihin mo yan doon sa inyo, wag kay PBBM, di ba? Sabihin mo yan doon kay Xi Jinping, di ba? Wag kay PBBM, ikaw naman eh. Tuloy. Ay, tuloy. For a long-lasting peace since the end of the colonial rules in history. So we cherish a lot. I fully agree with you. I support the centrality of ASEAN. And even some professor like Cashion Makboni, he suggests ASEAN is deserved to award the Nobel Peace Prize. I agree with him. Thank you very much. I think your question is, do you agree with me? So President Marcos, Yes, please. my Thank you very question much. is, President, in the eyes of the international community, some of your Philippines behavior in recent times, it now sounds like you really consider other parties' comfort level. And there See? Hindi siya nagtatanong mga kaibigan, di ba? Sabi niya, my question is, pero hindi siya nagtatanong eh, di ba? Kumbaga sinabi niya pa rin na some of your Filipino behavior, no mga kaibigan, ay iba daw yung dating para sa kanila, di ba? O iba na nga ang dating para sa inyo kung iba ang dating, di ba mga kaibigan? O, tuloy. the risk of ruining the regional long-earned, long-lasting peace since the end of the, colonial history. You see? Sabi niya mga kaibigan, yun daw behavior ng mga Pilipino when it comes sa West Philippine Sea, di ba? Ay niruruin daw, no? Sinisira daw mga kaibigan yung matagal ng relasyon, no mga kaibigan. Wait nga, di ba? Wait. Alam niyo sa totoo lang, pasensya na kayo. Akala ko medyo akala ko ay mag-iinit ako sa issue na ito. Pero parang naboboring ako mga kaibigan, di ba? Parang naboboring ako. So, i-try na natin yung best natin na na mapainit ng gusto itong issue na ito. Kasi boring mga kaibigan, boring talaga. Di ba? O, tuloy. What's your comments on that? Thank you very much. Well, I cannot imagine what you must be referring to if the reference or the allusion is to. Eto mga kaibigan ang malupit, di ba? Yung sagot ng ating mahal na Pangulo, di ba? Ay sabi niya, I cannot imagine, no? Yung ulitin natin ng konti mga kaibigan, di ba? Ulitin natin ng konti, bahagya lang. What's your comments on that? Thank you very much. Well, I cannot imagine what you must be referring to if the. Diba? I cannot imagine what you used to referring to, no mga kaibigan, sabi ni PBB ni Pangulong Marcos. Tuloy. If the reference or the allusion is to the. Diba? With the reference in your illusion. Diba? Alam niyo mga kaibigan, simple lang bumanat talaga itong ating mahal na Pangulo, no? Kumbaga sinasabi niya yung Chinese official na nagtatanong mga kaibigan ay nag-i-illusion lang, 'di ba? In reference with your illusion. 'Di ba? Hindi napansin 'yun nung nagtatanong. 'Di ba mga kaibigan? O sabi ni Chopeng sa salitang kanto, ibig sabihin ni PBBM, mga putang inang to na nananaginip ng gising. 'Di ba? Exactly. O asar talo kay PBBM, sabi ni Papa Cho. O, di ba? Yung nagtatanong, illusion lang eh. Sabi niya, nag-i-illusion mga kaibigan. O. Pakinggan natin yung sagot ni PBBM.
Philippines somehow tearing apart what we have agreed on with in ASEAN in terms of ASEAN centrality. Quite the contrary. I think if you examine more closely the remarks that I just made, I precisely focus on ASEAN centrality, and that the principles that are laid down that are involved in the concept of ASEAN centrality are some things that we must use to guide us. And if we have been distracted in the past years or so, then it's time for us to return and remember, once again, what ASEAN was created for. And that is to create an aggregation of nations that have very many common interests, and that can be, and that partnerships within that multilateral Kung napansin nyo mga kaibigan, sabi ni PBBM, di ba? Kung meron ng distraction, di ba? Kinakailangan na natin bumalik, di ba? We need to return, no? Sabi ni PBBM. Okay? Tuloy. Organization can help each other and help the region. And so the Philippines is still remains true to the principles that were established and upon which ASEAN. Dito binabanggitan ni PBBM kabaliktaran nung sinasabi nung Chinese officer kanina mga kaibigan, di ba? Na ang Pilipino raw, sabi ni PBBM, ay namamalagi na firm doon sa kanilang gampanin when it comes to pag-uusapan ay yung Asian centrality, no, mga kabaliktaran ito nung binabanggit nung Chinese official, no, mga kaibigan. Tuloy. Was born. And I think, as I said, that many of these things we no longer speak of today, but we must, because they are as relevant today as they ever were, perhaps even more so, because the global situation is a great deal more complicated than it used to be before. I would even go far as to say there is no such thing as a regional issue any longer. Yon, di ba? Yun na importante ron, no, mga kaibigan. Kasi para sa China, yung issue sa West Philippine Sea, mga kaibigan, ay regional issue pa rin, di ba? Pero dito binabanggit ng ating mahal na Pangulo na hindi na pangkaraniwan na regional issue na lang yung usapin tungkol sa West Philippine Sea. Bakit? Ano ba? Paliwanag mo nga yan, Mr. President. We have all experienced the unexpected effects of the war in Ukraine, of the conflict in the Middle East, and all of these. And when we talk about the South China Sea, we have to also remember that the South China Sea is the passageway for half of the world trade. And therefore, the peace and stability of the South China Sea and the freedom of navigation of the South China Sea is... Yon. Eto mga kaibigan, di ba? Dito sinimplihan lang din ni PBBM eh. Di ba sinimplihan lang din ng ating mahal na Pangulo yung pagbanat doon sa nagtatanong na isang official ng Chinese mga kaibigan, di ba? Na dapat sabi ni PBBM, dapat natin maalala o matandaan na mga kaibigan at malaman na itong South China Sea, ito ay passageway. Di ba passageway ito ng lahat ng mga trade na ginagawa sa dagat, di ba? Diyan yung mga halimbawa naglilipat, nagdi-deliver ng mga produkto galing sa iba't ibang bansa, hindi maiiwasan na dumaan diyan sa South China Sea dahil yan ay passageway, no? Kaya yung freedom of navigation, di ba mga kaibigan, dapat laging naroon. Ano ang ginagawa ng China? Di ba ano ang ginagawa ng China? Nag-ahari-harian doon sa South China Sea. At kahit na nga panggad dito sa West Philippine Sea na kung saan yung ating
EEZ, 'di ba mga kaibigan? Ay sinasakop na rin. 'Di ba pagkatapos ang lakas-lakas ng loob na magtanong sa ating mahal na pangulo, hindi nga nagtatanong 'di ba? Tuturuan pa yung ating pangulo. Eto tinuturuan ka ngayon ng pangulo ng Pilipinas, 'di ba? Matandaan ninyo, yang South China Sea, ay hindi lamang pag-aari ng China 'yan. Yan ay talagang passageway 'yan, no? Maraming bansa ang mayroong share diyan sa sa South China Sea, 'di ba? Tuloy. World issue. And that is what I am proposing. And I am saying that yes, it is a regional issue, but we must examine and be part of the discussion. We must include all parties in that discussion because now, 'Di ba? Sabi niya, we must be part of the discussion. Ang ginagawa ang China, ayaw kasi makipag-usap 'Di ba? Ayaw makipag-usap ng China. Kailan ba sila nakipag-usap? Noong panahon ni Pinoy, dito na papasok mga kaibigan yung ating thumbnail, 'di ba? Noong panahon ni Pinoy, 'di ba? Noong panahon ni Aquino ay nung magkaroon ng mga problema diyan sa West Philippine Sea, 'di ba? Ano ang ginawa ni Pinoy? 'Di ba? Nag-file sila ng complaint doon sa International Tribunal, do mga kaibigan. Pagkatapos ay pinanigan yung complaint na i-file nung panahon ni Pinoy, mga kaibigan, ay pinanigan, nakakatig sa atin sa Pilipinas. 'Di ba? Pagdating ng 2016, mga kaibigan, if I'm not mistaken, 2016, nung maupo na si Duterte, nung lumabas yung pasya galing doon sa International Tribunal, mga kaibigan, 'di ba? Ano ang sabi ni Duterte? Baka ibasura ko lang yan, papel lang yan 'Di ba? Kumbaga dito mga kaibigan, sa panahon ni Pinoy nagpakita ng katapangan. 'Di ba? Nagpakita ng katapangan, nag-file sila against the China. Then pagdating kay Duterte, ayun na naduwag na, mga kaibigan. 'Di ba naduwag na? Hindi na ipinalo up. Hindi na ipinalo up yung naging decision po na pumabor sa Pilipinas, 'di ba? And pagdating sa ating pangulo, sa kay PBBM, na sinasabi ni Duterte na weak leader, 'di ba? Weak leader daw Pero ito buong tapang, 'di ba? Buong tapang na sumasagot sa mga tanong na galing po sa China. 'Di ba? Buong tapang at buong paninindigan yung mga sagot ni PBBM. Ngayon ang tanong, sino talagang weak leader? 'Di ba? Dito lumalabas mga kaibigan na yung nag-akusa ng weak leader na sinasabi ng marami na matapang daw na pangulo, yun ang lumalabas na mahina. At dito mga kaibigan, sa ginagawa ng ating mahal na pangulo, lumalabas na si PBBM lang talaga ang sakalam. 'Di ba? Arnedo Olaez, shout out. Okay? Tuloy natin 'to mga kaibigan. it is not just ASEAN member states who are stakeholders, and it is quite easy to see that it is in fact the entire world that have become stakeholders in the peace and stability of our region. Yon. Okay. So yun, tama sa sabi ni Mr. Papa to, President. may hawak. Tama ka na. May hawak na papel si Digong, kung tinindigan lang sana yan, wala tayong problema ngayon. Exactly. Di ba? Tama yun. Tama si Papa Cho. Kaya lang anong ginawa ni Digong? Di ba? Talagang kumbaga ay, di ba, meron nga sinabi si Digong na na pumapayag siya na maging province of China ang Pilipinas. Di ba? Talagang noong pa lamang, 2016, simula pa lamang ng pag-upo ni Duterte, mga kaibigan, layo na talaga niya na ipamigay. Layo na talaga niya na ipamigay at ipasakop ang Pilipinas. Yan ang katotohanan, mga kaibigan, tanggapin o hindi. Masakit tanggapin, pero yan ang katotohanan, tanggapin ng mga DDS. Di ba mga kaibigan, na talagang simula't simula pa lamang yung iniidolo nilang Pangulo, mga kaibigan, naglayo na talaga na ipamigay. Hindi lamang yung West Philippine Sea, kundi baka nga kung halimbawa nagkataon at medyo bagal-bagal ang takbo ng panahon, baka buong Pilipinas ipinamigay na sa Chekwa 'Di ba? Yan ang katotohanan, mga kaibigan. Ngayon, alam nyo ba na pagkatapos nito, mga kaibigan, pagkatapos nitong interview na ito, ay meron naman po naging pahayag, galing naman po ito sa China, mga kaibigan,
at tila yata napipikon na sila. Di ba? Tila yata napipikon na sila mga kaibigan. Ito, panoorin natin itong isang pahayag po nila. Okay? Pahayag ng isang China Defense Minister mga kaibigan. 煽动下，毁弃 Wait lang. Ito Chinese to mga kaibigan. Medyo pero meron naman nakalagay dito sa sa subtitle niya no mga kaibigan. Yan na lang basahin natin ha. Oh. 双边的约定，违背 Meron daw ilang mga bansa mga kaibigan, hindi pa rin niya talaga tinukoy na Pilipinas, no? Ang lumabag daw po sa bilateral agreements, no mga kaibigan. Yan ang sinasabi nitong defense minister po ng China. Okay? Hindi pa niya maidirekta na na Pilipinas di ba? Na yung Pilipinas lumabag sa bilateral agreement. Di ba ano ba yung agreement na yun? Yun yung agreement nung panahon ni Duterte. Okay? Tuloy. 自身的承诺，有预谋的挑起事端，制造假象。 Yun. And deliberately, sabi niya, deliberately provoke, no? Nagpo-provoke daw mga kaibigan. At mislead the public. Even desperatedly, ano yun? Mali kasi, sige na, tuloy na. Tuloy. 误导视听，甚至不顾地区国家的整体利益，违反东盟宪章精神，配合外部势力在本地。 So dahil daw sa meron daw bansa mga kaibigan na sumira doon sa bilateral agreement mga kaibigan, ano ang kanilang pasya ngayon? Ang sabi dito ay deploy medium range ballistic missile, no? So magdi-deploy daw sila mga kaibigan ng mga barko na mayroong mga ballistic missile. So eto na, nananakot na mga kaibigan. Nananakot na po ang Chekwa. 'Di ba? At kung matatandaan ninyo mga kaibigan, ito rin yung isa sa ipinapanakot ni Duterte noong panahon na siya ang pangulo, 'di ba? Sabi niya, wala tayong laban sa China, isang missile lang tayo. 'Di ba? Natatandaan niyo ba 'yon? Alex Andrade, shout out, 'di ba? Na lagi sinasabi ni Duterte, wala tayong laban sa China. Isang missile lang tayo, may missile sila. Pagka yun pinadala nila sa Pilipinas, wala na tayo. Sabi ni Duterte, 'di ba mga kaibigan? Oh. Yun dito ngayon, etong defense minister po ng ng China ay dahil na po merong sumira sa bilateral agreement, no? At nagmi-mislead pa, 'di ba? Hindi nga alam niya matukoy ng gusto na ito ay Pilipinas. 'Di ba? Sabi niya ay magdi-deploy na sila ng medium range ballistic missiles na mga barko, no mga kaibigan. O tuloy. 地区部署中程导弹，严重破坏了地区的安全稳定。这样的做法终将会引火烧身。对此呢，国际社会的眼睛是雪亮的。 Sabi niya mga kaibigan, kumbaga ito, ibubud na natin mga kaibigan, dahil maliit masyado yung subtitle, di ba? Ay nananakot na po dito ang Chekwa. Di ba? Nagagamit na raw sila ng dahas, di ba? Ang tanong ngayon, ito mga kaibigan. Ang tanong, ito. Nagpasindak ba si PBBM? Nagpasindak ba ngayon ang ating mahal na Pangulo mga kaibigan? O ito. Ito naman ang sabi ng ating mahal na Pangulo mga kaibigan. Panoorin natin Asan na yung isa? Isa, dalawa. Wait lang, hinahanap ko mga kaibigan. Eto. Dahil sa nananakot na po ang China di ba? O ito sagot ng ating mahal na Pangulo. What would happen if there was an incident that ended up killing a Filipino serviceman
be them Sabi ni PBBM, ano raw ang pwedeng mangyari? Kung halimbawa, magkaroon ng insidente na end up killing, or merong mamatay na mga Pilipino, mapa ito ay military personnel, halimbawa Coast Guard or nasa Philippine Navy, di ba? Ano sabi ng ating mahal na Pangulo? be they a Coast Guard or in the military and part of the Navy. Well, that would be that would certainly increase the level of response and. So yon, no, mga kaibigan. Kapag halimbawa, sabi nga nung di ba, sabi nung Chekwa kanina, gagamit na raw sila ng mga ballistic missile. Di ba, magpapadala sila ng mga barko na mayroong mga medium ballistic missile, di ba? Nananakot sila. Sabi ni BBM, kung sakali man, halimbawa man na magkaroon ng insidente at mayroong mamatay na mga Pilipino, mga kaibigan, ang sabi ni PBBM ay matatakot na ba tayo? Uurong na tayo. Huwag na tayo pumunta dyan. Ganun ba sabi ni PBBM? Hindi. Ang sabi ni PBBM ay tataas yung level. No, mga kaibigan, tataas yung level ng ng ating pagharap, ng ating response, 'di ba? Hindi sinabi ni PBBM na dapat na tayo matakot. Missile na 'yan eh. Sabi ni Duterte, missile na 'yan, wala tayong laban diyan. Pero sabi ni PBBM, kung halimbawa doon sa pananakot na ginagawa ng China, no, mga kaibigan, magdulot ito at magresulta ito na merong mga Pilipino na mamatay, mga kaibigan. Ang sabi ni PBBM ay itataas yung level. No, itataas yung level ng response. No, mga kaibigan, hindi sinabi na dapat na tayong matakot, wala tayong laban sa mga missile. Ayan, tingnan ninyo, may namatay na ng mga Pilipino. Huwag na kayong makulit, pabayaan na natin ang West Philippine Sea. Di ba? Mala Duterte style, di ba mga kaibigan? Pero hindi ganoon. Hindi ganoon ang sinabi ni PBBM. Itataas yung level, lalong tataas yung level, yung antas ng response pagdating sa kung merong insidente mangyari na magdulot po na merong mga Pilipino na mamatay. Di ba? Hindi natakot ang ating Pangulo. O, tuloy pa natin. If by a willful act on a Filipino, not only serviceman, but even a Filipino citizen. Diba? Sabi niya, if kung merong willful act, no? Ibig sabihin, mga kaibigan, ay ano ba yung willful? Tama ba yung sinasadya, di ba? Yung talagang sinasadya, katulad ng ginagawa nila, di ba? Yung pagbobomba ng water cannon. Di ba? Alam nyo, mga kaibigan, simpleng water cannon lang yun. Akala natin simpleng tubig lang yun. Hindi. Masakit yun. Pwedeng ikamatay yun. Kung halimbawa, merong personnel na tatamaan nung direct na tatamaan nung water cannon na yun. Di ba? Yun yung sinasabi dito. Kung halimbawa, ito ay sinasadya na gawin. Di ba? O, ano pa sabi niya ni PBBM? Tita Twiller Wilfred, shout out. If a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war. Yan, di ba? O, kapag kanina sabi niya, yung mga military personnel na merong mamatay, mga kaibigan. Ngayon, sinabi ni PBBM na even our yung mga Filipino citizen, mga kaibigan, yung pangkaraniwan, di ba, mga mangingisda, di ba? Kung merong mamatay, di ba? Sabi nga ni PBBM, ito na yung act of war na sinasabi rin ni Arnedo Olaez kanina. Di ba, mga kaibigan? O, tuloy. Therefore, we will respond accordingly. Di ba? Act of war na yon, therefore, we will respond accordingly. Di ba? Siguro, kung panahon ito ni Tatay Digong nila, mga kaibigan, wag na hayaan na natin yan. Di ba? Hayaan na natin yan. Ang importante, kahit masakop tayo, makapangisda yung mga, makapangisda yung mga mangingisda dyan. Di ba? Naalala niyo ba yung content ni JDB at saka ni Go Philippines, mga kaibigan, nung sila ay nagpunta ng Zambales, di ba?
Meron silang mga nakausap na mga mangingisda doon. Ano sabi ng mga mangingisda? Talagang hindi maganda yung kanilang mga naging karanasan. Even nung panahon ni Duterte, yung sinasabi ni Duterte na nalayan pinapayagan na yung mga mangingisda na mangingisda doon, pero hindi yun mga kaibigan. Sabi ng mga mangingisda, nakakaranas sila ng hindi maganda mula po doon sa mga barko ng China. Di ba mga kaibigan? Kaya nga sabi ko, kung halimbawa si Duterte ang nakaupo diyan ngayon, wala nang ganitong usapan. Di ba? Sige, inyo na ang Pilipinas, no? Magpapadala kayo ng mga barko na mayroong mga ballistic missile, inyo na ang Pilipinas. Inyo na ang Pilipinas, inyo na ang West Philippine Sea. Ganyan siguro magiging sagot ni Duterte. Pero dito mga kaibigan, di ba? Kulang na lang siguro, i-exaggerate natin, di ba? Subukan nyo lang. Di ba? Pwedeng ganun no? Yung ibig sabihin ni PBBM, subukan nyo lang. Pag may namatay, di ba? We will act. We will respond accordingly. Buong tapang yun mga kaibigan. Di ba? Tuloy. Our treaty partners, I believe, also hold that same standard for when the actions with the joint action will be undertaken in support of any such incident in the Philippines. Once we already have suffered injury, but thank God we have not yet gotten to the point where any of our participants, civilian or otherwise, have been killed. Di ba? Sabi ni PBBM, mga kaibigan, di ba? Ay magkakaroon na ng joint action, joint force action, di ba? Kung aabot doon sa mayroong mga severe injuries na mga pinsala at siguro pinaka-worst na yung mayroong namatay. Magkakaroon ng mga joint force, di ba? And doon na papasok yung mutual defense, di ba mga kaibigan? And yan, sabi ni Arnedo Olaez, nanindigan na. Di ba? Yan ang ating Pangulo mga kaibigan. Kaya ako, sabi ko sa inyo, sinasaluduhan ko si PBBM Hindi dahil sa ito lang kasi ito lang mga kaibigan ito lang yung maling pananaw ng mga iba, lalong-lalo na mga DDS, di ba? Ayan na. Isinusubo na tayo sa gera. Hindi tayo sinusubo sa gera mga kaibigan, di ba? Nagpapakita lang ng paninindigan ng ating mahal na Pangulo. Nagpapakita ang ating Pangulo na ang Pilipino ay hindi sindakin. Di ba? Ayan, hinaharas na nga tayo sila na yung nangaharas, sila pa ngayon nananakot. Di ba? Na provocative daw yung ginagawa na aksyon ng Pilipinas. Kaya magpapadala rin daw sila ng mga barko na mayroong mga ballistic missile. Mga kaibigan, di ba? Nananakot sila. Magpapasindak ba Pilipino? Tandaan niyo, Pilipino tayo mga kaibigan. Di ba? Pilipino tayo, hindi tayo pwede magpasindak. Yun ang pinaninindigan ng ating mahal na Pangulo. No, mga kaibigan? Tuloy. Tapos na pala. So dito mga kaibigan, sa usapin ng West Philippine Sea, kinakailangan natin suportahan. Suportahan natin. Yung ayaw sumuporta sa mga paninindigan ni PBBM, umalis na kayo ng Pilipinas. Di ba? Umalis na kayo ng Pilipinas. No? At natandaan niyo mga kaibigan sa 2025, next year ay merong eleksyon, di ba? At maraming mga senator ang mga re-electionist, mga kaibigan. At karamihan sa kanila, mga kaibigan, ay mga pro-China, di ba? Karamihan sa kanila ay mga tauhan ni Digong, mga maka-Duterte, mga kaibigan. Baka naman, pag dumating yung panahon ng kampanyahan, baka pagka kayo ay nililigawan nitong mga re-electionist and even yung mga bagong tatakbo ng pagka-senator, mga kaibigan, o kahit na anong posisyon ang tatakbuhan nila. Diba? Na kilala na, markado na bilang mga malapit sa mga Duterte. Markado na bilang pro-China. Baka naman, pagka kayo ay nililigawan na, mga kaibigan,
baka naman sa halagang 500, makalimot na kayo. Oh. Kaya ito mga kaibigan, ito yung pinaka-loophole kung bakit natin ikino-content ito. 'Di ba? Bakit natin binabahagi itong mga ganitong mga bagay? 'Di ba? Dahil gusto natin ipanawagan na dating ng 2025, ilang buwan na lang 'yan mga kaibigan. No, ilang buwan na lang. Election na. Sana wag tayo magkamali. No, mga kaibigan, sana wag tayo magkamali. And bukas mga kaibigan, no, para lalo pong bigyan ng kumbaga ay matibay-tibay, no, mga kaibigan, na itong mga dating mga senator, hanggang ngayon ay senator, yung iba ay mag-re-electionist, tatakbo muli, mga kaibigan, sa 2025. Kung di bukas, baka mamaya mga kaibigan, meron ako i-content, no, na kasama sa mga senator na ito, yung iba ay senator pa rin hanggang ngayon, mga kaibigan, tahimik pagdating sa issue ng Pogo. Bakit sila tahimik pagdating sa issue ng Pogo? Dahil noong 2019, kasama sila sa mga pumirma in favor of Pogo, mga kaibigan. Sino-sino ito mga to? Ito yung mga senator na hanggang ngayon yung iba sa kanila senator pa rin. At yung iba sa kanila mga kaibigan ay nagpaplano pa rin na tatakbo sa 2025. So mamaya yan mga kaibigan, abangan ninyo. Hindi mamaya, baka bukas po, no? Iko-content ko yan. Yung mga senator, pangalan ng mga senator na pumirma ng kanilang pagpayag in favor of the Pogo. Asan sila ngayon? Puro mga tahimik sila pagdating sa issue ng Pogo. Di ba? So mamaya yan mga kaibigan, or mamaya or bukas, content natin yan mga kaibigan. Bakit natin kinocontent ito mga ganitong bagay? Kasi malapit na yung 2025. Di ba? Baka magkamali na naman tayo. Yung iba ngayon nakikita na natin Nakikita natin ngayon mga kaibigan. Ginagamit yung mga pondo nila. Yung pondo nila, sariling pondo ng senator. Saan ba galing yung pondo na ibinigay sa senator? Di ba? Pera din ng taong bayan yun. Nakita niyo mga kaibigan, marami sa kanila ngayon nanliligaw na. Ang sisipag na pumupunta sa iba't ibang mga lugar. Di ba? Pagkatapos ay namamahagi ng kanilang mga tulong. Sinasabi nila ay pondo raw nila. Sino ba nagbigay ng pondo nila? Saan ba galing yung pondo nila? Di ba? Pera din ng taong bayan yun. Kumbaga mga kaibigan, ito gusto ko ipakita sa inyo. Ito tandaan ninyo mga kaibigan. Huwag tayong papayag na ginagawa tayong diba? Huwag tayong papayag na ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Isipin mo, pera natin yun, gagamitin para ligahan tayo, para sa ganun ay makabalik sila sa pwesto. No, ito yung dahilan mga kaibigan kung bakit nagko-content tayo ng ganito. 'Di ba? So sana mga kaibigan, wag masayang, no? Sana wag masayang yung mga simpleng panawag natin. 'Di ba? Kahit na tayo ay nasa maliit lamang na channel, pero buong tapang tayo na napapahayag ng mga ganitong mga bagay para panawagan na wag sanang magkamali ng mga Pilipino. So abangan niyo yan mga kaibigan. And naghahanap pa rin tayo maliban do sa ito, yung na-content natin ngayon, pagkatapos yung mga pangalan ng mga senator na pumirma in favor of Pogo, no mga kaibigan, maliban doon ay naghahanap pa tayo ng mga pwede nating ilabas, no mga kaibigan, para maging kumbaga ay magising ang kamulatan ng mga Pilipino. Huwag tayong padadala, mga kaibigan. Huwag kayong papayag na simpleng ayuda, na tulungan kayo, nabigyan kayo ng konti. Diba? Ang kapalit naman nun, mga kaibigan, 6 na taon silang wala na namang gagawin. Diba? 6 na taon sila na kontra na naman sa mga proyekto ng sino mang leader na mayroong magandang ginagawa para sa bayan, di ba? Huwag kayong papayag mga kaibigan. Huwag ninyong ipagpapalit sa simpleng ayuda, sa simpleng pagtulong. I-mention ko na, i-drop name ko na mga kaibigan.
Halimbawa diyan, etong si Bongo, 'di ba? Mamaya ipakita ko sa inyo mga kaibigan, no. I just hope na na magkaroon ako ng mamaya, no, mga kaibigan. Kundi man mamaya baka bukas, no. So, isa lang ang pakiusap ko sa inyo mga kaibigan, ay tulungan niyo po kami na ipakalat yung aming panawagan na pagdating ng 2025 ay huwag tayong magkamali sa paraan na paki-share po ninyo yung paki-share ninyo yung ating mga video, yung ating mga panawagan, yung ating mga pagsigaw ng mga kaibigan. Dahil ika nga, 'di ba? Hindi ko iniisip mga kaibigan na baka hindi tayo marinig kasi maliit lang yung channel natin. Hindi. Tandaan niyo mga kaibigan, 'di ba? Walang malaking nakapuwing. 'Di ba? Nakakapuwing lagi ay yung mga maliit. So tulungan niyo lang po ako mga kaibigan, no. Tulungan niyo lamang po ako na i-share itong mga video na pinag-uusapan natin dito, no mga kaibigan, para sa ganun ay mas marami pa po yung makaalam, no. Ngayon mga kaibigan, kung meron po kayong mga karagdagang komento, lalo na po yung mga magti-team replay, 'di ba? Paki-comment niyo lamang po daan sa comment section, no mga kaibigan, dahil sa binabasa po natin yan, iba ay minamarkahan ko, yung iba naman ay nagre-reply po ako doon sa mga komento, no mga kaibigan.